I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Nako, shout out sa inyo mga kababayan ha. Happy New Year again. Shout out sa mga Marcos Loyalists, OFW, and Filipinos, supporters ng government sa ating mga Pangulo. Shout out po sa inyo. So, but anyway mga kababayan, naniniwala kayo sa karma, di ba? Pag ang karma ay naningil, ibig sabihin, kung ibabase nyo sa Biblia, nakalagay po doon, yung gumawa ng kasamaan, ang kapalit yan, maaring may mangyayari sa'yo, masasadlak ka sa hindi maganda, or mamamatay ka, no? O masasakote ka at mahuli ka, di ba? Kaya maging maingat po tayo, sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo po yun. So dahil dito, another controversial na naman, si Pulong Duterte. Why? Ano ba ang kontrobersya? Ano ba ang issue ni Sara Duterte? Di ba confidential fund? Well, confidential fund na naman. Bakit itong itong pamilya na ito, magkapatid, mag-ama na ito, laging nai-involve sa mga malalaking pera? Ang tanong natin mga kababayan, no? Yung pera ba na confidential fund, may nakikita ba kayo ng mga big project kung saan napunta yung confidential fund? Mayroon bang mga magagandang proyekto na pupuntahan yung mga malalaking pera na yan? Yan ang hindi po natin alam. Para sa akin, wala po akong nakikita. Sapagkat si Sara Duterte, ang issue niya confidential fund, 'di ba? Ngayon, ang confidential fund niya kinusisa, kumbaga sinita ng COA, sinita ng House of Representatives. Anong ginawa niya? Ayun, naggangak-ngak sa social media. Pinipilit niya na ginastos daw niya ng tama. Pero hinahanapan siya ng resibo kung saan napunta, anong proyekto napunta ang confidential fund. Wala po siyang sapat na ipakita sapagkat hindi naman po siya nagsasalita. Wala naman po sapat na ebidensya na lagi sinasabi, nasa korte daw yung mga papel na kaukulang ebidensya sa COA, o bahala na ang COA. O, 'di ba? Parang gano'n, 'di ba? Pero ang COA, kung nakikita nyo ang COA mga kababayan, ayun nga may nakikita sila na hindi tamang paggastos sa pera. 'Di ba? Sabi din ng House yan. Sabi ni Chairman Choa. So ngayon, ito another issue na naman sa isang Duterte. Walang iba kundi ang mayor ng Davao. Guys, sa tingin nyo kaya itong mga tao na ito, qualified pa ba sila na uupo sa Malacanang? Wag naman, 'di ba? Wag naman. Pinagbibigyan na natin sila, yung ama na nakaupo. Pero pinagbigyan natin ang ama nila. 6 years na umupo sa Malacanang. Pero ano nangyari? Mayroon naman siya nagawa. Pero ang mas malala, itong issue niya sa war on drugs. Nakadami-daming namamatay. Umutos ka ng tao para magkitil lang. Mula pa nung mayor siya. Yan ang sinabi ni Mr. Las Cañas. Ito yung nakakalungkot Turing mo sa mga ibang tao porque ikaw nasa posisyon. Turing mo sa ibang Pilipino para silang aso. Kitilin mo na lang na basta-bastang ganun. Ano bang klaseng tao na mayroon ka? Di mas malala ka sa demonyo. 'Di ba? Parang ganun. Ngayon, mga kababayan, dahil sa issue na yan, ito, basahin po natin, mga kababayan. At yung mga nagko-comment ang mag-i-explika sa inyo. Mga netizen, mga nagko-comment, sila na po ang bahalang mag-explika sa inyo. Okay? Pakinggan nyo yung mga kanilang mga saloobin. Ito. Sabi, ang source po natin is abogado. 'Di ba? January 4, 2025. Sabi po dito guys, Davao City's
confidential expenses rise under Mayor Basti Duterte. Di ba guys? Ano pong kapalagayan nyo? Dapat bang ibabalik natin sa palasyo itong isa sa kanila? Of course not. Di ba? Gagawa tayo ng kaparaanan. Tayong mga Pilipino, majority ng Pilipino. Alagaan po natin ang bansa na ito. Huwag natin hayaan mamuno yung mga tao na may konektado. Sa ibang bansa, lalo na po, yung puro pera na lang. Parang hindi sila mabuhay pag walang ganyang confidential fund. Wala naman silang, kumbaga, malalaking achievement o malalaking proyekto na nakikita. Pero guys, meron po akong video. Kung makikita mo, part ng Davao, puro squatter area. Sa totoo lang, no? Well, anyway, diretso. Ayan, sabi po ng abogado, mga kababayan, the Davao City government's confidential expenses increase during Mayor Sebastian Duterte's first full year in office. So, kung nag-increase ang kanyang confidential fund, ang tanong, ano ang nagawa niya sa loob ng mga taon ng kanyang pamumuno? Yun dapat ang hanapin. O dapat panagutin or imbestigahin saan na banda, saan napunta ang mga pera na yan. O tulad ni Sara Duterte, ang daming involved na pangalan na hindi naman naka-record sa PSA, 'di ba? O di naman naka-record, walang birth certificate record. So, ibig sabihin, gawa-gawa lang yan. Tulad ni Piatos, di ba? Ni Bilyamin. Yun pala, gawa-gawa. Bakit? Ano pong dahilan? Sino yung mga tao na yan? Kung yung si Piatos, okay, mayroong bank account ba yan? Di, hanapin sa bangko. Baka nandoon ang pera na milyon-milyon yung pundo ng bayan, di ba? So, dahil dito, ayan. The Commission on Audit said Davao City reported 530 million in confidential expenses in 2023, which is 15.22% higher than the 460 million reported in 2022. Ba? Pataas ng pataas ito guys, Kalaunan, 1 billion na ito. Yun dapat ang tanungin ng COA. I-audit ng COA, itong 530 million na ito, dapat ipapasubmit sa Davao City government yung kabuuan ng mga resibo or kaukulang papilis na saradong 530 million, isubmit sa kanila, ipakita sa kanila na itong 530 million confidential fund na pupunta sa mga dapat napupuntahan, 'di ba? Huwag niyo sabihin mayaman ng Davao, imposible kayo naman. Ang daming mahihirap kaya dyan. Makikita nyo yung yung mga squatter area. Ay, sus, naku guys, ayan. Ay, tuloy. Duterte started his term as mayor in June 2022. Di ba? Kung mayaman ang Davao, mga kababayan, so ibig sabihin, hindi mo na kailangan gastusin yung 530 million na confidential fund. 'Di ba? Hindi mo na kailangan gastusin yun. Kasi mayaman ng Davao Super rich Tuloy-tuloy yung paglago. Ngayon, kung wala naman siya paggastusan ng 530 million, di ibalik niya sa treasury. Ganun lang yun, guys. Kung ako ang COA, ay nako. Sisain ko yan, hanapin ko ang proyekto niyan, yung 530 million yan, saan ba napunta yan? 'Di ba? Wag niyo sabihin itong nakaraang yung pagbaha dyan sa Davao, na walang naitutulong si Pangulong Marcos Jr. Excuse me guys, 20 million ang ibinigay ni Pangulong Marcos Jr. under the Marcos administration nung pagpunta niya dyan itong last 2023. 'Di ba nagbaha sa Davao? 20 million po 'yon. Ang tumanggap po yung staff niya ni Baste kasi hindi siya sumipot guilty. Tuloy. The COA found nothing amiss
in the city government's disbursement and liquidation reports on its use of the confidential funds in 2023. O ano guys, ano po ang kapalagayan nyo? Ha? Ano sabi? The COA found nothing? O, kapalagayan nyo mga kababayan. Kayo na po ang balang umusga. Ay, shout out sa mga Pilipino na nagbabayad ng tax. Ay, nako, ewan ko. Confidential fund expenses refer to expenses pertaining to surveillance activities in civilian government. Agencies that are intended to support the mandate or operation of the agency. Huwag kayong ganyan sapagkat ang Pangulong Marcos Jr., ang Marcos administration, hands-on tumulong po yan sa mga sakuna. So, ibig sabihin, pag hands-on tumulong ang pamahalaang Marcos, di ang laking tipid ng local government ng Davao. Di ba? Ay, kasi may tulong galing sa pamahalaan. Ay, ewan. Tuloy. Ayan, o. Di ba? Davao City confidential expenses also increased during the term of Mayor Sara Duterte. Tama po yan. Alam mo ba guys, ang confidential fund ni Sara Duterte no naging mayor, umaabot siya ng 2 billion plus. Siya ang pinakamataas na confidential fund sa balat ng Pilipinas, sa buong Pilipinas. Sa mga big city, ang Cebu, Quezon, walang kwenta, mababa lang. Kay Sara Duterte, 2 plus billion. Yan po ay nabanggit ni Congressman Luistro Sadquadcom. Ilalagay ko sa screen para makita nyo. Hindi, pakita ko mamaya. So dahil dito, diba? Ang sabi, Davao City's confidential expenses also increased during the term of Mayor Sara Duterte. Diba? 2 billion plus. Biro nyo yun, nung panahon pa ni Papa niya. Talagang they love money. They love money. Tuloy, Mayor Sebastian Duterte sisters and predecessor. Now the Vice President and the continued to rise under his leadership. Siyempre, mga kababayan, ang taong bayan, siyempre, sino ba naman hindi ka manggagalaiti, maiinis, 'di ba? Kasi itong mga tax na ito, guys, kahit papano, malit man ang sweldo natin, malaki man, ginagawa natin ang obligasyon natin kasi yan po batas, 'di ba? Ibig natin sabihin, kahit batas, karapatan po natin, wala tayong karapatan manumbat. Pero, ang gusto lang natin kasi, bilang mamamayang Pilipino, may pakialam tayo dapat. Saan ba napunta ang pera ng Pilipinas? Dapat na igagastos yan sa tamang paggastusan. Laging prepared sa mga sakuna na darating. 'Di ba? Ganun lang kasimple yan. Kung may kulang ka sa iyong sasakupan, edi patayo mo. Kailangan kumpletong resibo para maipakita ka sa COA. If ikaw ay sitahin na saan napunta. Di ba? Tuloy. Under Mayor Sara, the city's confidential fund expenses started at 144 millions in 2016. More than doubled to 293 million in 2017. Rose to 420 million in 2018. And then to 460 million each year from 2019 to 2022. See? Pero kulang pa yan, guys. Kulang pa yan. The COA in its latest report for Davao City said the local government had complied with the disbursement and reporting requirements for confidential funds expenses in 2023. Sorry po, dumidighay ako. The outcome of our audits pertaining to the confidential funds have revealed compliance in both the disbursement of cash advances and the submission of liquidation reports to the Intelligence and Confidential Funds Audit. Ayan. Audit. Ayan.
office. Ayan, it said. ICFAO. It said the disbursement of cash advance cess was supported by the comprehensive documentary evidence as required under Joint Circular 215-01, which provide the guidelines on the release, reporting, and audit of confidential or intelligent funds. Agay, ano ba yan, mga bes? Kapalagayan nyo, mga kababayan. It also said the liquidation reports were submitted to ICFAO promptly within a 30 days time frame after the conclusion of each quarter, underscoring management commitment to timely and transparent financial accountability. Ay nako. Kung ako lang ang mayor, dapat lahat ng resibo, no, sa pinaggastusan mo galing sa confidential fund yan, dapat ipunin mo. O, tapos isubmit mo. Huwag mo na hayaan ang COA ang ang manita sa'yo. Kusa mo na dapat eh. Dapat ganyan ginawa ng mga local government eh. Kusa na nila na lang isubmit yung mga resibo nila sa COA. O, di ba guys? Dapat ganun. Kasi, yung mga ibang local governments, pag hindi mo pinukpok itong mga to, hindi magsasubmit ng mga siguro, ng mga resibo, kung saan napunta yung mga pera ng taong bayan. Ay, ewan ko na lang. Ito talagang sakit sa Pilipinas eh, yung mga kurakot. Ay, ewan. Kaya nga sabi nila, mahina ang kurakot sa sa taas, pero mas matindi ang korupsyon sa pinakalukal. Hindi kayo naloka. Di ba? Well, anyway, sabi po dito guys, ayan meanwhile, Davao City also reported a slightly lower amount for its extraordinary and miscellaneous expenses in 2023. It stood of 7.31 million, lower than 8.2 million in the preceding year. Ay nako. Ay grabe, ang tindi. Meanwhile, Davao also reported a slightly lower amount for its extraordinary and miscellaneous expenses in 2023. What? Ano guys, ang kapalagan nyo? Ay, ewan ko na. Oh, sila na talaga ang mahilig sa pera. Oh, ito yung nagko-comment. Babasahin ko sa inyo yung mga nagko-comment ha. Oh, yan mga nagko-comment. As if the 30s lang ang may confi fan media is the best business, Jude. You will not run out of income. Sabi po dito, tuloy, mga nagko-comment, confi fan at ghost employees for more. The confidential fund family, agay. Ayan, malamang, nakatanggap din dyan sina Mary Grace Piatos, Kukoy Bilyamin at mga kahalintulad nilang mga walang birth certificate record guys sa PSA. O, di ba? Ay, ewan, ang lakas magnakaw, grabe. Oh, sila nung nag-react sila guys. Ay, pakita natin ang reaksyon ng ating mga kababayan. Natural lang, mataas yan. Confidential expenses sa Davao. Sa dami ba naman ng drugs at terrorist doon? Dapat labanan noon, panahon ni Sara bilang mayora. Noon bago kay Baste. Bakit itong mga nakaraan marami nasasakuting mga droga dyan? Wala naman yata nasasakutin dyan guys. Hindi naman tinitelevice. Patagong, kumbaga malaya yata sila gumagawa ng kalokohan. No? Sabi ng ibang netizen, paano? Nantaga dyan ng protector nila. Hindi kayo naloka. Ayan pa, confi funds talaga. O, yan. Agay. Ayan na. Unti-unti na lumalabas. Yung nakalink sa paggastos ng CF, agay. Alams na. O, sarili muna, bago bayan. Yes! Sa ibang politiko yan, self muna. Dabawin nyo gising, sitahin nyo kung papaano kinukulimbat ng mga Duterte. Kaba ng bayan ng Davao City, parang kinukonsinti lang kasi namimigay ng ayuda at pamili. Tradisyon daw, sabi. Bakit guys? Sa 530 million na confidential fund, mamigay kayo ng ayuda, ito lang naman December, araw-araw ba? Hindi naman, di ba?
Anong tradisyon? Sus. O, di, kung ganun ang reason nyo, ay dapat isubmit nyo lahat ng papel nyo, yung mga resibo nyo, kung saan nyo nagastos yan. Ito pa. Tapos, handang magpakamatay, mga solid, DDS, hahaha, may pagtanggol lang. O, yun, may pagkamangmang din naman talaga sila, guys, eh. An independent audit is needed. What percentage of that total Davao City budget is for confidential fund? Ay, very confidential fund, family. Bakit kasi pinapayagan yung confidential fund na yan? Imbento ng mga korap na ayaw masabihang korap. Ay, nako, may point siya. Puro tago at panay kupit ang pundo, ang pamilya ni Digong. Agoy. No problem if COA audit. Annotation, whatsoever. What is if COA is not sleeping? Ganun talaga eh. Ay, nako. Dapat ang COA, sitahin nyo ng sitahin itong mga local governments. Hindi naman natin sabihin lahat, no? Ganun. Pero, mayroon sigurong gumawa ng ganyan. O, sabi dito, busog na. Of course, it has. Agay. Mahal talaga ng Davao Group ang tinatawag ng confidential funds. Katakawan ang tawag dyan kasi walang trace ng pinagkakagastuhan. Kakurakutan ba? Tuloy, matakaw talaga sa kwarta ang mga drug lord. Agay. May magagalit na naman dito sa comment section mamaya in 3, 2, 1 ayan na nga. Ayan. Diba? Sige, kita nyo guys. Government is the 30 family business, kaban or taxpayers. Hard-earned money is their loyalty that they can dispose anytime with impunity without any restriction or scrutinization from authorities. Kasi yan ang gusto nila, ayaw nila masita. Pag sinita sila, sasabihin, hinaharas. Pabiktim ba? Please po, wag po nating payagan na makaupo uli ang mga ito. Di ba? Ito pa. Dinambong din yan. Ikulong din yan sa kasong pandaramong. Dapat guys. Naku, usisain nyo po yan. Sayang yung pera. 12 billion 2024 budget ng Holy Land, Davao ng pamilya Digong. Imbestigahan din kung saan dinadala ang pundo ng Office of the Mayor ng Davao. Yang mukhang adik na mayor na yan. 25 ng city o municipal government budget ay pinapahintulutan ng batas na mapunta sa Office of the Mayor. Tiyak na bilyonaryo na rin. Posible guys, posible. Imbestigahan yan. Basti, tatak de 30. Salok lang. Salok ng salok sa kaba ng bayan. Oo nga eh. Grabe no. Antindi Ayan my goodness guys. Panahon ni Garuta yan. So, ano po ang kapalagayan yung mga kababayan? Ito, ako, kaya kumilos ang COA or sino man, dapat maimbestigahan ang mga yan. Kasi, pera ng bayan yan, mga kababayan. Mahirap kumita ng pera, guys. Sa totoo lang. But anyway, ayan basahin ko nga itong sinabi ng Rappler. Ito yung sinabi ng Rappler, Pinos din, no? Based on their financial statements, the confidential spending of the 7 wealthiest city in the countries in 2023 only amounts to 529.5 million in total, lower than Davao City, 530 million. Nako. Ewan ko na lang, mga kababayan. I-short po natin ito. Mahaba masyado. Ayan. Pinakita ko lang sa inyo yung pinos ng ng Rappler. Davao City's 2023 confidential expenses higher than those of 7 wealthiest cities combined. Wow. Ibig sabihin guys, natatalong Quezon City. Natatalong Maynila, Cebu, Zamboanga, saan pa? Matindi din ang Davao, grabe. Matindi. Alam nyo, sa totoo lang, kailangan talaga ito po ay usisain.
no? O sisain dapat ng gobyerno ng COA. Huwag sila magtulog-tulog. Nako, mga kababayan, kawawa ang taong bayan. Kasi kung hindi mo sitahin ang mga ito, mamimihasa po sila. O kahit sitahin mo itong mga to, gagawa na naman sila ng istorya Ang importante, kailangan imbestigahin kung saan punta ang pera ng bayan. Kawawang Pilipino. But anyway, mga kababayan, tingnan nyo itong isang post ni Pilipinas Today. Umani ng matalim na batiko si Vice President Sara Duterte at Office of the Vice President mula kay House Assistant Majority Leader Zambales, 1st District, Congressman J. Kung Hoon, kasunod ng revelasyon ng Philippine Statistic Authority na nagkukumpirma sa non-existence ni Mary Grace Piatos. Wala naman talaga yun. Gawa-gawa yan. Kinukumpirma ng Philippine Statistics, which is ang PSA, mula sa Civil Register system, ng database na walang record, Certificate of Live Birth, Certificate of Marriage, Certificate of Date, sa pangalang Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos ay inuulat na nakumpirma sa ilang acknowledgement receipt na sinumite ng Office of the Vice President bilang paliwanag sa paggamit ng confidential fund noong 2022. Ang kala nila kasi mauto-uto nila yung House Committee guys no? Ang akala ni itong Office of the Vice President, walang alam ang COA or walang alam ang House Committee. Pero nagkakamali sila. Dahil dyan, nagkaroon ng investigasyon. O ngayon, di ba? Nagdideliryo na si Sara Duterte sa social media, mga kababayan. Kasi sinita siya. Malinaw na malinaw, binursa ang pera. Grabe harap-harapan ng kurakot, pandarambong, Sos Maria Josep. Kailangan ng aksyon ito. Kailangan bistigan mabuti. Pag nagkasala, ay di tanggalin sa pagkabisi or managot siya. Imbento lang pala ang Mary Grace Piatos, Representative Kung Hoon. Nakakabahala na umabot tayo sa ganitong level ng kasinungalingan sa mga opisyal ng gobyerno at na dapat ng pagbibigay ng tamang impormasyon. Imbento lang pala ang Mary Grace Piatos ayon kay Zambales 1st District. J. Kung Hoon. O hindi kayo naloka? So, ano guys ang kapalagayan nyo? Well, ay ewan ko na lang. Sa kasaysayan ng Pilipinas guys, pag mayroong question and answer, sino sa mga politician ang mahilig sa confidential fund? Ang tinaguri ang confidential family, alam nyo na ang sagot. But siyempre, unahin natin muna ang ating source, mga kababayan. Ayan One News. Di ba? Davao City under Sara spent more CF than other wealth LGUs. COA report. 2.697 billion in confidential fund expenses from 2016 to 2022. Sa pamuno niya yung kanyang ama. At tingnan nyo naman ngayon, mga kababayan, sa ating screen. COA Annuals Audit Reports. CF spending. Tingnan nyo, Davao City. Magkano? 2.697 billion. Oh my goodness! Cebu City, 13.3 million. Quezon City, 435 million. Makati City, 1.249 billion. Okay. Manila City, ayan, 477.5 million. Ano po guys ang kapalagayan nyo? Antindi, di ba? Sabi sa inyo how much more pag naging pangulo ito? Baka ubos yung yung ginto sa BSP at ang pera ng Bangko Sentral. Paano kaya niya i-handle? 'Di ba? Alam nyo, sabi nga ni Attorney Gadon, immature, wala pang alam. Ang alam nito kundi magastos ng pera. Na bara-bara ang pagkagastos niya, guys nakita nyo dito? Grabe, ang tindi, 'di ba, mga bes? Di kayo naloka. Kayo na pang bahalang humusga. Kaya tama man lang yung sinabi ng mga ating netizen, Pamilya Confidential Fund. Di ba? So yun guys, ang pinaka-latest updates video natin.
See you again guys on my next upload video. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.